Sa oras na tinawagan ng bangko sa ika-11 araw, matagal ko nang huminto sa pagsagot sa tatlong numero. Ang bangko, ang nanay ko, at isang voicemail na iniwan ng kapatid ko na hindi ko pa rin nakinig. Hindi ko sila iniwasan dahil sa samang loob. Iniwasan ko sila para sa kalinawan. Balikan natin ang simula. Dahil ang kwentong ito ay hindi nagsisimula sa isang tawag sa telepono, nagsisimula ito sa isang spreadsheet at isang tanong na iniwasan ko sa loob ng 5 taon. Sa anong punto ba nagiging pagpopondo ang pag-aalaga sa isang tao? Wala akong sagot nun. Mayroon na ako ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito natuklasan. Ang Quezon City sa Oktubre ay may partikular na uring liwanag, manipis at pilak. Parang ang langit ay nagbabahagiang isang bagay. Ito ay isang Martes, 6:47 ang umaga. Alam ko dahil 2 beses kong sinuri ang oras bago ako umupo. Isang bagay na ginagawa ko. Tulad ng pagtapik ng ilang tao sa kanilang bulsa para sa susi. Ang mesa sa kusina ko ay may 2 bagay. Isang tasa ng kape, itim, masyado paring mainit para inumin. At ang laptop ko na bukas sa 2 tab. Ang unang tab ay isang quarterly reconciliation para sa isang kliyente na nagpapatakbo ang 3 negosyo mula sa dating strip mall sa isang lugar sa Quezon City. Ang pangalawang tab ay walang pangalan. Hindi ko kailanman binigyan ng isa. Ito ay umiral bilang sheet 2 sa loop ng 5 taon. Na kung minsan ay parang ang pinakamatapat na label sa aking apartment, binuksan ko ang sheet 2 sa paraan na binubuksan ko ito tuwing unang araw ng buwan. Walang drama, walang seremonya. Ipinasok ko ang mga figure para sa Oktubre. Ang upa ni Lira. Ang insurance ng sasakyan ni Lira. Ang installment ng tuition ni Lira. 200-200. Ang parehong numero sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, ang entry para sa Oktubre ay eksaktong katulad ng Setyembre. Nakatulad din ng Agosto. Nakatulad ng bawat buwan pabalik hanggang Setyembre 2019. Ang kabuuan sa CLB63 ay 252,000. Isinara ko ang tab. Binuksan ang reconciliation ng kliyente. Nagsimulang magtrabaho. Ang kape ay lumamig na nang maalala kong hindi ko ito ininom. Hinawakan kong 2 kamay ang tasa. Ang ceramic ay malamig laban sa aking mga palad. Ang partikular na bigat na iyon, ang partikular na temperatura, at may isang bagay dito na humila sa akin patagilid sandali, hindi pasulong, patagilid, patungo sa ibang kusina. 13 taong gulang, 3 linggo pagkatapos ng libing ng aking ama. Ang kusina sa Cedar Street na may mansang tubig sa kisame at mga dilaw na kurtina na paulit-ulit na sinasabi ng nanay ko na papalitan niya. Ang upuan ng aking ama ay nananatili pa rin sa ulong ang mesa. Walang gumalaw dito. Walang nag-usap tungkol sa hindi paggalaw dito. Ito ay simpleng nanatili. At kami ay lahat ay nag-ayos sa paligid ng bakanteng espasyo. At iyon ay parang ang unang desisyon ng aming pamilya nang wala siya. Nakaupo ang nanay ko sa tabi ko, hindi krus sa tabi. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mas matatag kaysa sa inasahan ko. Sabi niya, Lira, ikaw ang malakas. Palagi kang naging ganun. Tulad ng iyong ama. Si Mara ay 3 taong gulang. Nasa susunod na kwarto siya nanonood ng cartoons. Hindi niya naintindihan kung ano ang libing. Halos hindi niya siya maalala. Ako ay 13. Naintindihan ko ang lahat. Hinikpitan ng nanay ko ang aking kamay at sinabi, kailangan kong tulong mo upang mapanatiling buo ang pamilyang ito. Sabi ko, sige. Hindi ko naalala kung sinadya ko iyon o kung alam ko lang na iyon ang totoo. Naalala ko na sinabi ko ito. At pagkatapos ay patuloy kong sinasabi ito sa bawat paraan maliban sa malakas. Sa loob ng 24 na taon, ibinuhos ko ang malamig na kape sa lababo. Gumawa ako ng pangalawang tasa. Umalis patungo sa trabaho ng 7:04. Sa daan palabas, tumigil ako sa apartment 4B
Si Aling Ellington ay 81 at ang kanyang balakang ay nagpapahirap sa pag-akyat ng hagdan. Kaya tuwing Martes, kinukuha ko ang anumang hiningi niya. Sa linggong ito, isang carton ng orange juice, chamomile tea, at isang particular na brand ng oatmeal na hindi available sa pinakamalapit na grocery sa amin, ngunit available sa isa malapit sa opisina ko. Binuksan niya ang pinto sa kanyang housecoat. Tiningnan niya ang bag. Pagkatapos ako, ikaw ay isang mabuting bata, Lira. Ngumiti ako. Magandang araw, Aling Ellington. Sa elevator, naitala ko sa paraan na naitatala ko ang magabagay na walang nagtanong sa akin kung anong uri nga araw ang nararanasan ko. Hindi kamakailan. Hindi sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako nagalit tungkol dito. Ito ay isang numero lamang. Isang numero na walang heading ng column. Lumabas ako sa umaga ng Oktubre at naglakad patungo sa aking sasakyan. Ang break room sa Harmon & Associates ay may isang bintana na nakaharap sa parking structure at isang coffee maker na gumagawa ng parahong amoy ng nasunog na plastic sa loob ng tatlong taon. Si Donna ay naroon na nang dumating ako ng 11:30, iniinit ang isang bagay sa microwave. Si Jamie ay nakakuha ng trabaho, sabi niya, ng walang preamble. Karaniwang sinasabi ni Donna ang karamihan ng mga bagay ng walang preamble. Si Jamie ay ang kanyang anak na babae. 31. Nasa phone plan ni Donna mula pa noong 2019. Iyon ay mabuti, sabi ko. Itinigil ko ang pagbabayad nito noong Pebrero. Tumagal hanggang Abril bago niya napagtanto na kaya niyang hawakan ito ng mag-isa. Ibuhos ko ang aking kape. Sumigaw siya sa akin sa loob ng 3 linggo, sabi ni Donna. Hindi nang may sama ng loob. Sinabi niyang iniwan ko siya. Sinabi na hindi iyon ang dapat gawin ng ngayon. Nakibit balikat siya ng isang beses. Matipid tiyak. Pagkatapos ay nakakuha siya ng promosyon. Naisip ko, iba iyon. Ang sitwasyon ni Mara ay mas komplikado. Si Mara ay nangangailangan ng mas maraming oras. Iniisip ko ang ilang bersyon ng pangungusap na iyon sa loob ng 5 taon. Inilagay ni Donna ang kanyang tinidor at tiningnan ako ng may banayat na direktang paraan na ginagamit niya sa karamihan ng mabagay. May mataong tumataas kapag huminto ka sa paghuli sa kanila, sabi niya. At may mga taong kailangan lang malaman na palagi kang nandiyan. Kaya hindi na nila kailangang malaman kung ano ang kanilang kakayahan. Kinuha niya ang kanyang lalagyan at lumabas. Tumayo ako sa tabi ng coffee maker, ang amoy ngang nasunog na plastic, ang parking structure sa bintana, ang partikular na katahimikan ng isang Martes sa Oktubre nang wala pa ang anumang nangyari. Bumalik ako sa trabaho. Tinawagan ako ang nanay ko ng Oniki, ombes sa isang Miyerkules. Nasa sasakyan ako sa parking garage, kumakain ng sandwich sa ibabaw ng paper towel. Nasiyang itsurangang tanghalian kapag nagbil kang 9 na oras bago tanghali. Sinagot ko sa pangalawang ring. Ugali. Lira? Anak? Ang kanyang boses ay mainit sa paraan na nagiging mainit kapag kailangan niyang isang bagay, isang partikular na init. Tulad ng init na lumalabas mula sa oven bago mo ito buksan. Kumusta ka? Mabuti, Nay. Abala. Siyempre. Siyempre. Isang paginto na hindi talaga paginto. Kaya pakinggan mo. Nakahanap si Marang apartment. Talagang maganda. Mas malapit sa campus. Mas maraming natural na liwanag. Pinapayagan ng may-ari ang mga pusa na alam mong matagal na niyang gusto. Nay. At ang tanging bagay ay, ang kanyang credit ay hindi pa sapat sa kailangan na sa totoo lang, sino ba sa kanyang edad at ang may-ari ay humihingi ng cosigner na may established credit, kaya naisip ko. Hindi. Ang salita ay lumabas na patag at agaran sa paraan na lumilitaw ang isang numero kapag pinindot mo ang enter. Hindi nang may samang loob. Lamang kumpleto. Katahimikan sa linya, pagkatapos lira. Hindi ko cosign ang lease para kay Mara. Kailangan lang niya ng isang taon na. Alam ko kung ano ang kailangan niya, Nay. Ang sagot ay hindi. Sa background,
Narinig ko ang pagalaw. Pagkatapos ang boses ni Mara na muffled, directed sa aking nanay. Ano ang sinabi niya? At ang nanay ko, na sumasakop sa telepono ng hindi sapat na mabuti. Bigyan mo lang akong 1 minuto, naghintay ako. Tiningnan ko ang konkretong poste sa harap ng aking sasakyan. May sumulat ng B4 dito sa dilaw na stencil. Level B, Row 4. Nakpark ako sa eksaktong spot na ito sa loob ng 2 taon. At hindi ko napansin ang stencil hanggang sa sandaling iyon. Bumalik ang nanay ko sa linya. Ang kanyang boses ay nagbago, pa rin mainit, ngunit may isang bagay sa ilalim nito ngayon, sa paraan na ang isang floorboard ay tunok na iba kapag walang solid sa ilalim. Hindi ko maintindihan ka minsan, Lira. Si Mara ay kapatid mo. Sinasubukan niya. Kailangan lang niya ngang kaunting oras pa upang makatayo sa sarili niyang mapaa. At hindi naman parang hinihiling sa iyo na bigyan siya ng anumang bagay. Lamang ilagay ang iyong pangalan. Ang pangalan ko ay hindi wala, ne. Isa pang katahimikan. Mas mahaba. Pagkatapos, tahimik, na may partikular na pagod na natutunan niyang gamitin tulad ng isang tool. Ikaw lang ang nakmamalasakit sa sarili mo. Alam mo iyon? Naupo ako sa sandaling iyon. Hindi dahil masakit. Dahil gusto kong maging tumpak tungkol sa susunod kong sasabihin. Makakausap kita mamaya, ne. Tinapos ko ang tawag. Inilagay ang telepono sa passenger seat. Tiningnan ang B4 stencil. Gusto kong maging tumpak tungkol sa naramdaman ko sa sandaling iyon. Hindi galit, hindi kahit kasiyahan. Isang bagay na mas malamig kaysa sa alinman sa mga iyon. Isang bagay na parang, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, katumpakan. Naupo ako sa parking garage na iyon sa loob ng 8 minuto. Alam ko dahil pinanood ko ang orasan sa dashboard ko. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang autopay app. Ang listahan ay naroon sa paraan na laging naroon. Sa paraan na ang ilang bagay ay masyadong pamilyar na huminto na sila sa pagrehistro bilang isang pagpipilian. Ang upa ni Mara, Wells Fargo Payment, Leifan sa 850 bawat buwan. Ang insurance ning sasakyan ni Mara, Progressive, ay 340 bawat buwan. Ang installment, NG, tuition, ni Mara, UNC Charlotte, continuing education, Dobley 2010 bawat buwan, Dobley 4,200. Ang parehong numero bawat buwan sa loob ng 60 buwan. Tiningnan ko ito sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ay nagsimulang kanselahin. Isang linya sa bawat pagkakataon. Tinanong ako ng app na kumpirmahin ang bawat cancellation. Na ginawa ko. Na siyang uring desisyon sa disenyo na parang formality hanggang sa sandaling hindi na ito. Kanselahin, kumpirmahin, kanselahin, kumpirmahin, kanselahin, kumpirmahin. Inilagay ko ang telepono sa passenger seat. Tiningnan sa labas ng windshield ang parking structure, ang concrete, ang mga dilaw na linya, ang fluorescent light na flickering sa malayong dulo ng row sa loob ng mahabang panahon na naalala ko. Sinimulan ko ang aking sasakyan. Nagmaneho pabalik sa opisina. Nagbil ako ng 4 na oras pa bago 5:00. Sa gabing iyon ay gumawa ako ng pasta mula sa simula, na hindi ko ginawa sa loob ng mahabang panahon na naalala ko. Tumayo ako sa kalan at hinalo at hindi masyadong naisip ang anumang bagay. Naglagay akong isang plato sa mesa. Inilagay ko ang aking telepono nang nakaharap pababa sa counter. Hindi dramatically. Lamang dahil hindi ko ito kailangan malapit sa akin. Kumain ako. Nalasahan ko ang pagkain. Parang maliit na bagay iyon. Hindi ito. Ang apartment ay tahimik sa paraan na hindi ito naging salub kang mahabang panahon. At naupo ako sa katahimikang iyon at sinubukang kilalanin kung ano ito, hindi kawalan, isang bagay pa. Ang particular na texture ng isang kwarto kung saan wala pang utang. Hinugasan ko ang plato. Pumunta sa kama. Hindi ko tinawagan pabalik ang nanay ko. Hindi ko nakinig sa voicemail na iniwan ni Mara ng 9:43.
Hindi ko ito pakikinggan sa lupngang 11 araw. At sa oras na iyon, hindi na mahalaga kung ano ang sinabi nito. Sa ikatlong araw, nagiwan si Mara ng voicemail. Nakinig ako ng isang beses. Nakatayo sa aking kusina ng 7 ng gabi na may coat pa rin. Mga grocery sa counter. Ang kanyang boses ay maingat hindi galit pa rin sa rehistro ng pagkalito. Sa paraan na tunong ang isang tao na sinusubukang iwanang bukas ang pinto kung sakaling mali ang kanilang pagbasa. Hoy, Lira, kaya pumunta ako upang bayaran ang aking upa at sinasabi na ang automatic payment ay hindi dumaan, nakakaiba. Sigurado akong isa lang itong bangko na bagay. Pero pwede mo bang suriin ang iyong dulo at ipalam sa akin? Kailangan kong maayos ito bago Biyernes o may late fee kaya. Isang paginto. Pagkatapos, mas malambing. Salamat. Nakinig ako ng isang beses. Inilagay ko ang telepono. Tinanggal ko ang aking coat. Inilagay ko ang mga grocery, isa-isa, sa pagkakasunod-sunod na lumabas sila sa bag. Maitlog sa pangalawang shelf. Gatas sa tabi nila. Ang magandang keso, ang uri na binili ko para sa sarili ko. Walang iba sa drawer sa kaliwa. Pagkatapos ay naupo ako sa mesa sa kusina. Binuksan ko ang aking laptop. Binuksan ang isang bagong dokumento. Hindi sheet 2. Hindi ang file ng kliyente. Isang bagay na ganap na bago. Isang blankong pahina na walang kasaysayan. Ipinasok ko ang araw sa Chela 1. Tiningnan ko ito sa loop ng 3 segundo. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop dahil ang ilang bagay ay hindi kailangang subaybayan. Dahil ang pagsubaybay ay ang problema o bahagi nito. Dahil ang isang babae na nakpanatili nga mga talasalub ng 5 taon ay makikilala. Kapag sa wakas ay binigyang pansin, ang pagkakaiba sa pagitan ng dokumentasyon at debosyon at ito, anuman ito, ay hindi nangangailangan ng heading ng cholom. Hindi ko tinawagan pabalik si Mara. Gumawa ako ang hapunan. Pumunta ako sa kama bago 10. Natulog ako ng walang pagising ng isang beses na hindi nangyari sa loob ng mahabang panahon na naalala ko at na parang isang data point na sulit tandaan sa umaga kahit walang spreadsheet na natitira upang ilagay ito. Sa ika-5 araw, tinawagan ako ng nanay ko. Nahuhugas ako nga pinggan sa almusal nang magliwanag ang telepono sa counter. Pinanood ko itong tumunok sa paraan na pinapanood mo ang isang ilaw na nagbabago sa intersection na itala ito. Gumagawa ng desisyon, pinabayaan ko itong pumunta sa voicemail. Pagkatapos, ay inilagay ko ang telepono ng nakaharap pataas at binuksan ang gripo at patuloy na naghugas. Ang kanyang mensahe ay tumugtog sa speaker habang nagtatrabaho ako. Isang buntong hininga muna si Nadia. Ang uri na nangangailangan ng kontrol sa hininga at pagkatapos ang kanyang boses. Mas mababa kaysa sa karaniwan. Itinakda upang tunok pagod sa halip na galit. Lira? Sabi ni Mara na may mali sa mapagbabayad muli. Nag-alala siya tungkol sa kanyang lease. Alam mo kung paano siya kapag stressed. Tawagan mo lang ako kapag may pagkakataon ka. Ito ay, mahalaga ito sa akin. Sana, alam mo iyon. Tumutakbo ang tubig. Pinalakas ko ito ng kaunti. Hindi sapat upang malunod siya. Sapagat upang maglagay ng ilang distansya sa pagitan ng kanyang boses at ng lugar kung saan ko iniingatan ang mga bagay na mahalaga. Narinig ko ang bawat salita. Narinig ko ang buntong hininga at ang pitch at ang salitang muli na gumagawa ng higit na trabaho kaysa sa lumilitaw. Narinig ko ang alam mo kung paano siya, na alam ko, at na eksaktong punto. Natapos ko ang mapinggan, pinatuyo ang aking makamay, hindi ko siya tinawagan pabalik. May isang bagay na hindi sinasabi ng mga tao tungkol sa pagiging tahimik sa isang taong inaasahan ang ingay mula sa iyo. Inaasahan nila ang ingay tulad ng inaasahan nila ang grabidad bilang isang ibinigay, bilang isang batas, bilang isang bagay na simpleng umiral. Kapag huminto ang ingay, hindi agad nila inisip, gumawa siya na desisyon. Inisip nila, may error. May technical na problema.
may nasira. Tumatagal bago magrehistro ang kawalan bilang isang pagpipilian. Ang nanay ko at si Mara ay parin sa malfunction phase. Alam ko na hindi ito magtatagal. Sa ikapitong araw, pinigilan ako ni Donna sa break room. May ginawa ka bang iba? Sabi niya. Tiningnan niya ako sa paraan na tinitingnan ng mga tao ang isang kwarto pagkatapos ayusin ang muebles. May nagbago, ngunit ang mga detalye ay hindi pa nakakapag-landing. Iba pa ano? Hindi ko alam. Pinag-aralan niya ako. Ang buhok mo? Ang buhok ko ay pareho? Ibuhos niya ang kanyang kape. Mukha kang iba. Isinasaalang-alang ko ito. Kinansela ko ang isang subscription. Sabi ko, Alin? Ilan? Tiningnan niya ako sa ibabaw rim ng kanyang muk. May gumalaw sa kanyang mukha. Hindi eksaktong pakilala. Ngunit ang pinsan nito. Pagkatapos ay tumango siya ng isang beses at bumalik sa kanyang mesa. At iyon na iyon. Tumayo ako sa break room sandali pagkatapos niyang umalis. Ang amoy ng nasunog na plastic mula sa coffee maker. Ang bintana na nakaharap sa parking structure. Ang partikular na uri ng isang Miyerkules sa Oktubre na parang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Akin, hindi ako nakita sa paraang iyon ang paraan na tiningnan ako ni Donna sa loob ng mahabang panahon na naalala ko. Hindi ko ibig sabihin na naobserbahan. Ako ay observable. Nagpapakita ako, nakahatid ako. Ako ang taong tinatawag ng kliyente kapag hindi nagre-reconcile ang mga numero. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Aling Ellington sa kanyang chamomile tea. Ang taong umaasa ang nanay ko mula pa noong kusina sa Cedar Street. Ako ay nakikita sa paraan na nakikita ang mga kapakipakinabang na bagay. Nang may pasasalamat at walang pansin, ito ay iba. Tiningnan ako ni Donna at napansin na may nagbago. Hindi niya ako tinanong na ipaliwanag ito o baliktarin ito. Naitala lang niya ito. Sa paraan na naitatala mo ang panahon, bumalik ako sa aking mesa. Nagbil ako ng 6 na oras. Nang 5:30 ay nagmaneho ako pauwi sa lungsod sa huling liwanag ng hapon. Nasa Oktubre ay dumarating sa isang anggulo na nagpaparamdam sa lahat na parang saglit na sulit at binuksan ko ang radyo sa halip na patakbuhin ang manggawain ng linggo sa aking ulo na hindi isang bagay na karaniwan kong ginagawa at napansin kong ginagawa ko ito at patuloy ko itong ginawa pa rin. Sa bahay ay gumawa akong sopas. Totong sopas. Hindi ang delata broth mula sa simula. Ang uri na tumatagal ng 1 oras. Ang uri na hindi ko ginawa. Mula pa, bago ko maalala kung ano ang ibig sabihin ng mula pa. Tumayo ako sa kalan, at hinalo at pinanud ang singaw, at hinayaan ang apartment na mapunong isang bagay na amoy sadyang pagsisikap. Tulad ng isang tao na pumipili na pakainin ang sarili ng may layunin. Tumunog ang aking telepono ng 2 beses sa gabing iyon, ang nanay ko ng 8, si Mara ng 9, 12, nagbabasa ako ng tumawag sila, pinabayaan ko silang pumunta sa voicemail. Hindi ko nakinig sa mga mensahe sa gabing iyon. Ang nagsimulang maintindihan ko ng dahan-dahan, hindi eksakto, sa paraan na dumarating ang pag-unawa kapag hindi mo ito pinipilit. Ay ito, ginagol ko ang 5 taon na ginagawang available ang sarili ko. Hindi sa emosyonal na kahulugan, bagaman iyon din, ngunit sa literal, operational na kahulugan. Ang aking telepono ay laging nakaon. Ang aking account ay laging accessible. Ang aking pangalan ay nasa ma-form. Ako ay isang mapakukunan na may contact page na hindi kailanman tinanggal. Ang pagtanggal nito ay hindi lumalabas, isang dramatic na gawa. Ito ay tahimik. Ito ay isang serye ng maliliit na non-responses sa isang hilera. Bawat isa ay bahagyang mas madali kaysa sa huli. Sa paraan na gumagana, ang compound interest sa kabaliktaran hindi mas mabilis, lamang mas matatag. Sa ikapitong araw, wala akong tinawag na 0, wala akong sinagot na text. Hindi ako bumalik. Natapos ko ang sopas. Hinugasan ko ang palayok. Naupo ako sa tabing bintana sandali at pinanood ang kalye sa ibaba.
Ang dilim ngang Oktubre na naninirahan sa paligid ng nga ilaw ng kalye. At naisip ko ang sinabi ni Don na 5 araw na ang nakalipas. May mga taong kailangan lang malaman na palagi kang nandiyan. At binaling ko ito sa paraan na binabaliktad mo ang isang bagay kapag hindi ka pa sigurado kung ito ay isang tanong o sagot. Pumunta ako sa kama ng 10:15. Natulog hanggang 6. Araw 8. Araw 9. Patuloy na gumagalaf ang mga numero kahit walang spreadsheet. Sa ikasiyam na araw, nagmaneho ako patungo sa grocery at hindi pumasok. Pumasok ako sa lote ng 6:45. Nakahanap ng espasyo malapit sa cart return sa paraan na lagi kong ginagawa malapit sapat upang maging praktikal. Malayo sapat sa pasukan na walang magdor sa akin at pinatay ko ang makina. At pagkatapos ay naupo ako ron. Hindi dahil sa anumang bagay. Walang tawag sa telepono, walang balita, walang sandaling ang krisis. May listahan ako sa aking ulo. Pasta, olive oil, ang magandang kamatis, kung mayroon sila, nga paper towel. May oras ako. Ang tindahan ay 20 talampakan ang layo. Naupo ako sa sasakyan at tiningnan ang pasukan at hindi gumalaw. Ang parking lot ng grocery ng 45 sa isang Huwebes sa Oktubre ay hindi isang lugar na isinulat ng sinuman. Ang liwanag ay ang yellowish-white ng fluorescent tubes na nakikipaglaban sa maagang dilim. Ang mga shopping cart ay lumilipad sa maluwag na pormasyon malapit sa median. Isang babae sa harap ko ay naglalagay ng reusable bag sa isang Subaru habang ang kanyang anak na babae, marahil 6, ay nagswing sa handle ng cart return at kumakanta ng isang bagay na pribado sa sarili niya. Pinanood ko ang lahat nito at naisip, wala akong ideya kung sino ako kapag hindi ako naglutas ng problema ng ibang tao. Hindi bilang isang dramatic na pagkaunawa. Hindi bilang isang bagay na dumating na may bigat o musika. Higit pa sa paraan na napapansin mo, sa gitnang pangungusap na mali ang iyong binibikas ng isang salita sa buong buhay mo isang tahimik, internal na koreksyon na walang audience. Tiningnan ko ang aking sariling mukha sa rearview mirror. Ginawa ko ito ng bihira sa prinsipyo. Sa paraan na ginawa ko ang karamihan sa mga bagay na walang malinaw na operational na layunin. Ang aking muka ay mukhang pareho sa dati. 37 taong gulang. Buhok na nangangailangan ng trim. Ang partikular na ekspresyon na tilaswat ko kapag hindi ako gumaganap ngang anumang partikular na ekspresyon na napagtanto ko, tinitingnan ito na hindi ko kailanman binigyang pansin ng husto. Sinubukan kong isipin ang huling pagkakataon na ginawa ko ang isang bagay na hindi, sa ilang paraan, konektado sa pangangailangan ng ibang tao. Ang oatmeal para kay Aling Ellington, ang quarterly reconciliation para sa kliyente sa Quezon City, ang matawag tuwing Martes sa nanay ko, ang matransfer tuwing unang arawng bawat buwan, ang cosign sa autoloan 3 taon na ang nakalipas na ginawa ko ng walang tanong ng 2 beses dahil ang credit ni Mara ay hindi pa sapat at ang kahilingan ay gumawa ng isang uri ng lohika. Ang parehong lohika sa bawat kahilingan. Ang lohika na nagsasabi, kaya mo, kaya dapat mo. Naupo ako sa parking lot sa loob ng 11 minuto. Alam ko dahil sinabi sa akin ng orasan sa dashboard ko. Pagkatapos ay pumasok ako at binili ang eksaktong gusto ko. Hindi ang sinasabi ngang listahan na kalimutan ko ang listahan. Binili ko ang magandang kamatis at ang mahal na pasta at isang bot ng alak na matagal ko nang balak subukan sa loob ng 3 buwan at isang bungkos ng bulaklak. Dahil ang timbangang nga ito malapit sa pasukan ay naroon. At hindi ko kailanman binili ang sarili ko nga bulaklak mula sa grocery store. At parang angkop na araw upang simulan. Nagmaneho ako pauwi, nagluto ako. Nang 2:37 ng hapon, sinagot ko. Nasa aking mesa ako. Tahimik ang umaga. At natatapos ko ang isang reconciliation na mayos na. Silira ba ito? Isang profesional na boses. Kaya-aya, nagbabasa mula sa isang bagay. Ako nga, ito ay mula sa Cornerstone Bank, tumatawag tungkol sa isang auto loan account na nagtatapos sa 4,471. May nakikita kaming missed payment.
at nakalista ka bilang co-signer of record, kaya nakikipag-ugnayan kami. Sa tingin ko ay mali ang numero ninyo, sabi ko. Tinapos ko ang tawag. Inilagay ko ang telepono. Tiningnan ang aking screen. Gusto kong maging tumpak tungkol sa nangyari sa 30 segundo pagkatapos nito, hindi kasiyahan. Ang kasiyahan ay magiging masyadong mainit para sa kung ano ito. Isang bagay na mas malamig. Ang partikular na sensasyon ng pagsasabingang isang totong bagay ng napakalinis na hindi ito nangangailangan ng anumang follow-up. Sinabi ko mali ang numero at binaba at pagkatapos ay naupo ako ng tahimik sandali dahil napagtanto ko na ang parirala na iyon ay eksaktong sinasabi ko sa sarili ko sa loob ng 5 taon. Mali ang numero, mali ang usapan, mali ang bersyon ng kung sino ako dapat. Ang bersyong iyon ay ang dating sumasagot. Binuksan ko ang isang browser at iType, paano alisin ang sarili bilang co-signer mula sa auto loan. Nagbasa ako sa lubeng 12 minuto. Ang balita ay hindi maginhawa, ngunit ito ay malinaw. Ang pag-alis ng co-signer A nangangailangan ng primary borrower na mag-refinance sa kanyang sariling pangalan o ang loan ay mabayaran ng buo. Maaring tumagal ng 60 hanggang 90 araw minimum. Nangangailangan ito NG kooperasyon ni Mara na hindi garantisado. Hindi ito imposible. Ito ay trabaho lamang at trabaho na maaari kong i-account. Binuksan ko ang notes app sa aking telepono at iType. Auto Loan Cosign Removal Research Lenders. Contact Cornerstone Loans. Naglagay ako NG reminder. Pagtapos, bumalik ako sa reconciliation. Nang alas 5, nagpek ako at kinuha ang elevator patungo sa lobby. May isang bagay na natutunan ko tungkol sa mahirap na impormasyon sa mga nakaraang taon, nagtatrabaho sa mga numero na hindi nagdaragdag. Ang unang hakbang ay palaging kunin ang aktual na figure. Hindi ang humigit kumulang, hindi ang tinatayang, hindi ang isa na iniwasan mong tingnan. Ang totoong numero. Kapag mayroon ka na nito, maaari kang magplano. Bago mo ito makuha, ikaw ay nagdadala lamang ng bigat ng hindi alam ang load, 60 hanggang 90 araw. Mabuti. Nagdala ako ng NDI, NATN 200 bawat buwan sa loob ng 60 buwan, kaya kong hawakan ang 90 araw. Sa 13 araw, tinawagan ako ng nanay ko mula sa parking lot ng aking opisina. Nasa aking mesa ako nang dumating ang tawag, hindi sa lobby, hindi sa elevator. Ang aktual na mesa ko sa 4 na palapag. Tumawag siya mula sa ibaba na isang bagay na ginawa niya ng 2 beses sa aking buhay. Isang beses nang namatay ang aking ama. Isang beses nang may health scare siya at nagmaneo. 40 minuto upang sabihin sa akin ng personal sa halip na sabihin ito sa telepono. Sa parehong pagkakataon bumaba ako. Sabi niya Lira, nasa labas ako. Bumaba ka at kausapin mo ako. Tiningnan ko sa bintana. Ang kanyang sasakyan ay nasa visitor section. Unang row, nasa driver's seat siya. Nakikita ko ang hugis niya sa pamamagitan ng windshield. Ang partikular na postura na mayroon siya kapag naghihintay, siyang maging tama tungkol sa isang bagay. Tiningnan ko siya sandali. Ang langit ng Oktubre sa likod ng parking structure. Ang madilaw na linya sa asphalt. Ang fluorescent light. Sa malayong dulo na flickering mula pa nung simula ng taon at na walang nagayos. At na huminto na akong umasa na may magayos. Sabi ko, nasa gitna ako ng isang bagay. Nay, tatawagan kita mamaya. Hindi ko siya tinawagan mamaya. Mamaya, ang naintindihan ko. Naupo pabalik sa aking mesa at bumalik sa spreadsheet sa harap ko, ay na may pagkakaiba sa pagitan ng kawalan at pag-abandona. At na ang pagkakaiba ay internal. Ito ay nabubuhay sa intensyon ng taong umalis, hindi sa karanasan ng taong nananatili. Nagmaneho ang nanay ko ang 40 minuto upang maupo sa aking parking lot. Iyon ay totoo. Iyon ay mahalaga sa kanya. At hindi pa rin ako bumaba,
dahil ang pagbaba ay nangangahulugan ng isa pang negosasyon sa isang wika na hindi ko na handang magsalita. Ang reconciliation ay balanse sa unang pagkakataon sa hapon na iyon. Halos palaging ginagawa ito. Mahusay ako dito paghahanap ng numero na nagpapaliwanag sa agwat pagnalan kung ano ang nawawala pagsasara na account. Nagsisimula akong maintindihan na mahusay din ako sa ibang mga bagay. Sa 15 araw, huminto ang nanay ko sa pagtawag. Hindi magpakailanman alam ko iyon. Sa paraan na alam mo ang ilang bagay ng hindi nangangailangan ng ebidensya, sa paraan na ang isang accountant ay alam na ang isang kolum na hindi pa na-reconcile ay hindi isang kolum na nawala. Ngunit sa loob ng 4 araw ay tahimik siya. Walang tawag ng 7:15, walang voicemail ng tanghali, walang text ng 9 gabi na nagsisimula sa just checking in at nagtatapos sa isang bagay na hindi lang checking in. 4 araw ngang wala. Nagpadala si Marang isang text, araw 16, ng 11 ng umaga. Sa tingin ko alam na natin kung saan ang iyong maprioridad. Binasa ko ito. Inilagay ang telepono sa counter sa kusina. Tiningnan ito sa paraan na tinitingnan mo ang isang statement na nasuri mo na at hindi na kailangang suriin muli. Iyon na ang lahat. Sa 15 araw, nag-joke ako. Ang unang pagkakataon sa loob and 2 taon alam ko ang numero ng eksakto dahil ang huling pagkakataon ay Oktubre ngang nakaraang taon. Isang solong pagtatangka na tumagal ng 14 minuto bago ang aking kanang tuhod ay nagpaalala sa akin ng isang desisyon na ginawa ko sa aking 20. Sa pagkakataong ito, hindi ko naisip ang aking tuhod. Isinuot ko ang sapatos na itinatago ko sa likod ng closet at lumabas sa umaga ng Oktubre at tumakbo. Quezon City sa kalagitnaan ng Oktubre. Maaga. Bago ang lungsod ay ganap na nag-commit sa pagiging gising. Ang liwanag ay dumarating ng mababa at ang hangin ay malamig ng hindi masyadong malamig. At ang mga dahon ay ginagawa ang ginagawa nila sa Oktubre na nahuhulog sa paraan na parang intensyon hindi pakabulok. Eksakto. Higit pa tulad ng isang desisyon na ginagawa sa mabagal na paggalaw. Tumakbo ako sa harap ng coffee shop sa Davidson na matagal ko nang balak subukan sa loob ng 8 buwan. Sa harap ng pocket park sa dulo ng Clement, kung saan 2 matatandang lalaki ay naglalaro ng chess sa konkretong mesa. Mga jacket, hindi nagmamadali. Sa harap ng elementary school na may chain link fence at ang mga pinturang kamay sa pula at dilaw at asul, tumatakbo sa habangang harap na pader. Tumakbo ako sa loop ng 26 minuto. Alam ko dahil tiningnan ko ang aking relo nang bumalik ako sa aking gusali, na isa ring ginagawa ko tandaan ang numero. I-file ito sa isang lugar. Nakatayo sa labas ng aking gusali, humihinga ng malakas. Sinubukan kong kilalanin kung ano ang nararamdaman ko. Hindi eksaktong kaligayahan. Ang kaligayahan ay bilog at mainit at may tendensyang ipahayag ang sarili. Ito ay isang bagay na mas structural ang sensasyon na tamang paggamit na isang bagay ng pagiging tamang sukat para sa lalagyan na inilagay ko sa sarili ko. Pumunta ako sa itaas, naligo, gumawang kape. Naupo sa tabing ang bintana at pinanood ang kalye at naisip sa unang pagkakataon ng walang kwalifikasyon marahil tapos na ito. Ang pag-isip ay may ibang texture kaysa sa inaasahan ko. Hindi tagumpay. Higit patulad ng isang audit na bumalik na malinis ang ginhawa ay totoo, ngunit ang karamihan ay nangangahulugan na maari kang magpatuloy sa susunod na bagay. May susunod na bagay ako. Ilan? Ang cosigner removal ay nasa proseso. Nakipag-usap ako sa isang tao sa Cornerstone noong Lunes. Pinaglakat nila ako sa mga kinakailangan sa refinancing. At ipinadala ko ang impormasyon sa email ni Mara ng walang komento. Lamang ang forwarded na mga detalye at ang mga salitang ito ay kailangang mangyari. Hindi ko alam kung gagawa siya nito. Iyon ay hindi sa mahigpit na pagsasalita aking problema na. Ginawa ko ang maaari ko mula sa aking panik.
Ang natitira ay arithmetic na kailangan niyang lutasin ng mag-isa. Sa loob ngang 4 na araw ay nagbasa ako sa mga gabi. Sinubukan ko ang coffee shop sa Davidson. Tinawagan ko si Aling Ellington sa isang Huwebes lamang upang kumustahin. Hindi dahil hiniling niya sa akin. At nag-usap kami sa loob ng 22 minuto tungkol sa kanyang anak na babae sa Savannah at isang palabas sa telebisyon na hindi ko pa nakita at ang tamang paraan upang gumawangya. Biscuits mula sa simula na tila mali ko ang ginagawa sa buong buhay ko. Natulog ako kapag pagod ako. Kumain ako kapag gutom ako. Ito ay ang 19 araw ng nag-text ang nanay ko. Sinubukan niyang tumawag ng 2 beses sa hapon na iyon. Isang beses ng 3, isang beses ng 5, 15. Pinabayaan ko ang pareho. Nasa gitna akong isang bagay ng 3 at nagluluto akong hapunan ng 5, 15. At wala sa mga iyon ang parang sapat na dahilan upang huminto. Ang text ay dumating ng 7:42. Makakasama ang pamilya sa linggo. Kailangan kitang naroon. 2 ng hapon. Mag-usap tayo bilang mga matatanda at ayos natin ito bilang pamilya. Inaasahan kita. Binasa ko ito ng 2 beses. Inilagay ko ang telepono sa mesa sa tabi ng aking hapunan. Natapos ko ang pagkain. Isang family meeting. Ang pariralang nanay ko para dito magkakasama bilang pamilya. Parang isang gathering sa halip na kung ano ito. Ang huling pagkakataon na tinawag niya ang isa ay 17 ako. Kailangan niyang ipaliwanag ang isang bagay tungkol sa pera. Isang bagay na kinasasangkutan ng aking college savings account at isang short-term na sitwasyon na parang urgent at nalutas sa paraan na ang nga short-term na sitwasyon ay minsan nalulutas na ibig sabihin ay hindi ganap. At pumunta ako sa isang state school sa halip na ang isa na gusto ko. At dinalhan ako ng nanay ko ng halaman para sa aking dorm room at sinabi na ang mga state school ay parahong mabuti. Na isang bagay na pinaniniwalaan niya. At sa kalaunan ay pinili kong paniwalaan din. Dahil ang alternatibo ay hindi isang bagay na mayroon akong enerhiya para sa 17. Ang college savings ay hindi kailanman napalitan. Iyon ay huminto sa pagiging mahalaga. Ginawa ko ang aking sariling daan sa kung ano ang mayroon ako, na siyang ginawa ko sa karamihan ng mga bagay. Tiningnan ko ang text muli. Inaasahan kita. May isang bersyon ng akinang bersyon na sumagot sa tawag ng bangko sa araw 11 bago maalala na hindi, na kailangan na magti-type ng siyempre bago pa niya matapos ang pangungusap, na magiging nakpaplano na kung ano ang dadalhin, kung darating ng maaga, kung paano panatilihing hindi lumalaki ang kwarto. Inilagay ko ang telepono ng nakaharap pababa at hinugasan ang mga pinggan. Linggo ay 4 na araw pa. Malalaman ko kung ano ang gusto kong sabihin sa pagitan ngayon at noon. O hindi ako magsasalita ng anumang bagay. O magsasalita ako ng marami. Dahan-dahan at malinaw. Sa isang kwarto na puno nga taong hindi kailanman naisip na tanungin kung ako ay nagpapanatiling ang tala. Isa sa mabagay na iyon ang mangyayari. Pumunta ako sa kama. Hindi ako nagising ng gising. Ang ledger, bahagi sakit. Ang living room ng nanay ko ay hindi nagbago sa loob ng 11 taon. Ang perhong cream-colored sofa na may throw pillows na binili niya sa isang craft fair noong 2009. Ang parahong framed print ng isang beach sa itaas ng fireplace. Ang side table na may ceramic lamp at ang coaster na mayroon siya mula pa bago ko malala at na may ring mula sa isang tasa na pinaghihinalaan kong sa aking ama. Dumating ako ng 2 ng hapon ng eksakto. Dahil iyon ang sinabi niya at hindi ko nakita ang dahilan upang bigyan siya ng maagang kalamangan. Naroon na sila. Si Tito Gary sa love seat, jacket on. Mga kamay sa kanyang matuhod sa postura ng isang lalaki na sinabihan na mahalaga ito at sineseryoso ito, si Tita Patrice sa tabi niya. Isang baso na sweet tea.
Ang kanyang ekspresyon ay na-celebrate sa nag-alala ngunit sumusuporta. Si Pinsan Michelle sa upuan malapit sa bintana. Hindi eksaktong tinitignan ang kanyang telepono ngunit hindi rin eksaktong hindi. Si Mara sa maliit na sofa malapit sa hallway. Kinuha niya ang upuan na pinakamalapit sa exit na napansin ko. At na nagsasabi sa akin na hindi siya kasing kumpiyansa ng gusto niyang magmukha. At ang nanay ko sa kanyang upuan. Ang isa na laking inupuan niya. Tuvid. Isang tissue sa kanyang kamay na hindi pa niya ginagamit. Naupo ako. Inilagay ko ang aking bag sa sahig sa tabi ko. Naghintay ako. Nag-clear ng lalamunan si Tito Gary. Siya ay 62 taong gulang at nagpatakbo dry cleaning business sa loob and 30 taon at, sa kanyang paraan, ay isang disenteng tao. Ang uring ng disenteng gumagana pangunahin sa pamamagitan ng non-interference at paminsan-minsang tunay na pag-aalala. Lira, sabi niya, salamat sa pagdating, lahat kami ay. Gusto naming maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa iyo at kay Mara. Sa pamilya. Sige, sabi ko. Si Mara ay nahihirapan ngayon. Alam ko. Tiningnan niya si Tita Patrish. Bahagyang sumandal siya pasulong. Mahal ka namin lahat, Lira. Walang sinuman dito ang sinisisi sa iyo sa anumang bagay. Sa tingin namin huminto siya. Sa paraan na humihinto, ang mga tao kapag ang susunod ay nangangailangan ng higit na pag-alaga kaysa sa nauna. Sa tingin namin marahil, ay may ilang miscommunication sa isang lugar at gusto lang naming makapag-usap ang lahat upang maayos natin ito ng sama-sama. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang ceramic lamp. Naisip ko ang katotohanan na si Tita Patrice at ako ay nag-usap ng 4 na beses sa nakaraang 3 taon. Lahat sa holidays. Wala sa kanila tungkol sa anumang bagay na lampas sa ibabaw ng mga bagay. At na siya ay ngayon nakaupo sa living room ng nanay ko na may baso ng sweet tea at ang parirala na ilang miscommunication. At ako ay dapat na makahanap na iyon ay isang batayan para sa usapan. Walang miscommunication, sabi ko. Hinilingan ako na tsosain ang isang list. Tumanggi ako. Sinabingang nanay ko na ako lang ang nagmamalasakit sa sarili ko. Tinapos ko ang tawag. Kinansela ko ang mga automatic payments na ginagawa ko sa loob ng 5 taon. Iyon ang buong bagay. Nagbago ang kwarto. Hindi masyado isang maliit na pagsasayos. Ang uri na nararamdaman mo sa halip na makita. Nagsalita si Mara mula sa maliit na sofa. Hindi mo lang basta makakansela ang lahat ng walang babala, Lira. Hindi iyon kung paano gumagana ang pamilya. Hindi iyon kung paano gumagana ang anumang bagay. Nagbigay ako ng 5 taon na babala, sabi ko. Ibinigay ko lang ito sa mga installment. Iyon ay hindi huminto siya. Nagsimulang muli. Kumikilos ka na parang sinasamantala namin ikaw. Hindi ako kumikilos na parang anumang bagay. Inilalarawan ko kung ano ang nangyari. Ginawa mo akong mukhang hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Mara, ang aking boses ay pantay sa paraan na ito kapag nagtatrabaho ako sa isang figure na hindi nagdaragdag at kailangang direktang tugunan bago ang anumang bagay ay maaring magpatuloy. Nagbabayad ako ng yung upa, yung insurance ng sasakyan, at yung tuition sa loob ng 5 taon. Iyon ang sitwasyon. Hindi ko ginawa ang hitsura. Pinondohan ko ito. Ang katahimikan sa kwarto ay may partikular na uri. Ang uri na nangyayari kapag may sinabing toto sa isang kwarto na hindi handa para dito. Inilagay na nanay ko ang kanyang tissue. Ito ay hindi tungkol sa pra, sabi niya. Lahat ay tungkol sa pra, sabi ko. Iyon ang isang ledger. Ang kanyang mukha ay dumaan sa isang bagay na hindi ko eksaktong may pangalan, isang uri ng compression, isang pahila papasok. Hindi kita pinalaki upang isipin ang mga bagay sa mga tuntunin ng debits at credits. Pinalaki mo ako upang hawakan ang mga bagay. Hinawakan ko sila. Sa loob ng 24 taon, ikaw ay pamilya. Ang kanyang boses ay naging mas tahimik. Iyon ang ginagawang pamilya. Nag-alaga sila sa isa't isa. Hindi. Hindi ito nagpapanatili ng score. May dapat. Nagbago si Tito Gary sa love seat.
Si Pinsan Michelle ay inilagay ang kanyang telepono ng ganap na nakaharap pababa. Ang kwarto ay attentive sa paraan na ang mga kwarto ay nagiging attentive kapag ang matao ay nararamdaman na ang bagay na pinuntahan nilang pigilan ay maaring mangyari pa rin. Tiningnan ako ang nanay ko. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang kandungan ngayon. Ang tissue ay nawala sa isang lugar. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay ang boses na ginagamit niya kapag nagpasya siyang ang direktang diskarte, ay ang tanging natitira hindi malupit ngunit na-deploy sa paraan na na-deploy ang isang tool. Sinubukan ko, sabi niya, na maintindihan kung ano ang ginawa ko na ginawa kang ganito. Naghintay ako. Si Mara. Si Mara ay alam kung paano mahalin ang mga tao. Sabi niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa paraan na sinasabi mo ang isang bagay na matagal mo nang iniisip at sa wakas ay huminto sa pag-edit. Hindi siya perpekto. Kailangan niya ng tulong minsan. Ngunit mahal niya ang nga tao, nagpapakita siya. Tumatawag siya. Ang kanyang mga mata ay nasa akin. Ikaw ay alam lang kung paano magbilang. Naijing napakatahimik ang kwarto. Tiningnan ko ang sahig. 12 tile sa pagitan ko at ng front door, off-white ceramic. Bahagyang irregular sa mga grout lines. Ang parehong tile na inilagay niya nang ako ay nasa high school. At ginawa niya ang kusina at ang hallway ng sabay dahil binigyan siya ng deal ng kontratista. Kung gagawin niya ang pareho. 12 tile. Ang bagay tungkol sa pangungusap na iyon alam mo lang kung paano magbilang ay na mas madali sana kung ito ay simpleng malupit. Ang kalupitan ay maari mong i-file. Maari mo itong ilagay sa isang column, labelan i-account. Ang sinabi niya ay isang bagay pa. Ang sinabi niya ay ang bagay na kinatakutan ko mula nang ako ay 13 taong gulang at tumatango sa isang mesa sa kusina habang ang upuan ng aking ama ay bakante sa ulo nito. Ang takot na sa lahat ng oras na ito, lahat ng mga taon ng pahawak at pamamahala at pagpapakita sa bawat paraan maliban sa mamainit, ay nakumpirma ang isang bagay tungkol sa akin sa halip na mapatunayan ito na ako ay mahusay kung saan dapat ako ay mapagmahal. Na alam ko ang presyong lahat at ang halagang ng wala. Naupo ako sa habangang oras na kinakailangan upang bilangin ang 12 tile. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking bag. Tumayo ako. Tiningnan ko ang nanay ko at tiningnan ko si Mara at sabi ko na may parehong boses na ginagamit ko upang isara ang isang reconciliation. Makikipag-ugnayan ako. Lumabas ako. Hindi ko sinara ng malakas ang pinto. Walang pagsasara ng pinto sa akin. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan sa maputlang liwanag ng hapon ng linggo at nagmaneho pauwi at hindi ko binuksan ang radyo at nagpark sa aking karaniwang espasyo at sumakay sa elevator patungo sa aking palapag at pumasok sa aking apartment at naupo sa couch nang hindi binubuksan ang mga ilaw. Ang apartment ay madilim. Ang kalye sa labas ng bintana ay ang karaniwang sarili nito sa linggo ng gabi. Isang ilang sasakyan, isang dog walker, ang neon sign ang corner store sa pula, at puti, normal na mga bagay na patuloy na normal. Ang aking telepono ay nasa aking kamay. Hindi ko naalala na kinuha ko ito sa aking bag. Ang pangalan ng nanay ko ay nasa tuktok ng mga kamakailang tawag. Abutin ng 4 na teps upang tawagan siya pabalik. Alam ko ang bilang ng teps sa paraan na alam ko ang karamihan ng mga bagay tumpak. Automatiko, nang hindi kailangang isipin ito. Ang bahaging akin na nagsabi nga sige sa 13 ay napakalakas ngayon. Ito ay tahimik sa loob ng 19 araw. At ngayon ito ay naroroon sa paraan na ang isang lumang sistema ay nagpapakilala kapag sinubukan mong isara ito. Hindi nang maganda, hindi lahat ng sabay, ngunit sanay po na maliliit na ingay. Lahat ay nagtatanong ng parehong bagay. Paano kung siya ay tama? Paano kung bumalik ka? Paano kung sabihin mo ang tamang bagay?
At ang lahat na ito ay babalik sa paraan na ito at ang paraan na ito ay malisam nga paraan na hindi mo matiis, ngunit kahit papaano ay isang bagay na naiintindihan mo. Tiningnan ko ang pangalan ng nanay ko sa screen sa loop ng mahabang panahon. Pagkatapos ay inilagay ko ang telepono sa malayong dulo ng couch. Ang dulo na hindi ko kailanman inupuan. Ang dulo na gumagana bilang isang ibabaw para sa mail at mga libro at mga bagay na hindi ko pa alam kung ano ang gagawin. Nahiga ako kung saan ako. Tiningnan ko ang kisame. Ang kwarto ay madilim at ang mga ingaing kalye ay dumaan sa bintana sa paraan na laging ginagawa muffled, patuloy, ng walang partikular na kahulugan. Hindi ko siya tinawagan pabalik. Hindi rin ako natulog, hindi talaga. Hindi ang buong uri. Nahiga ako sa couch sa aching coat hanggang dalawang ng madaling araw at naisip ang upuan ng aching ama at 12 tile at isang pangungusap na hindi ko mapagpasya kung patawarin pa. Pagkatapos ay bumangon ako. Pumunta sa kusina. Gumawa ng tsaa. Naupo sa mesa. Ang laptop ay sarado sa kabilang panig nito. Tiningnan ko ito sa loob ng mahabang panahon bago ko binuksan. Nagising ako ng 4:23 at alam agad na hindi ako babalik sa pagtulog. Ito ay hindi pamilyar. Sa mga linggo pagkatapos mamatay, ang aking ama, nagising ako sa kakaibang oras at nahiga sa dilim at ginawa ang bagay na ginagawa ko mula sa 13, na kung saan ay kunin ang stock ng kung ano ang kailangang gawin at sa anong pagkakasunod-sunod. Ang mga listahan ay nagpapatatag. Ang isang listahan ay nangangahulugan na alam mo kung ano ang hinaharap mo. Ang isang listahan ay nangangahulugan na ang problema ay may magagilit. Bumangon ako. Hindi ako nagbukas ng maraming ilaw. Ang lampara sa kusina, ang isa sa ibabaw ng mesa, na gumawa ng maliit na dilaw na bilog at iniwan ang natitirang apartment sa kulay abo bago ang umaga. Gumawa ako ngape. Naupo ako. Binuksan ko ang laptop. Hindi ang fila na kliyente. Hindi ang bagong dokumento na sinimulan ko. Binuksan ko ang sheet 2. Hindi ko ito tiningnan mula noong araw na kinansela ko ang mapagbabayad. Binuksan ko ito ng umaga sa Oktubre sa paraan na binubuksan ko ito bawat buwan sa loop ng 5 taon. Ipinasok ang mga figure. Naitala ang kabuuan. Isinara ang tab. Iyon ang huling pagkakataon. Hindi ako bumalik. Bumalik ako ngayon. Setyembre 2019, ang unang entry. Naalala ko ng malinaw ang buwang iyon si Mara ay nakapag-enroll sa kanyang pangalawang pagtatangka sa isang degree program at nangangailangan ng apartment off-campus dahil ang dorms, sabi niya, ay masyadong maingay upang mag-aral. Naisip ko, makatarungan iyon. Nag-set up ako ng autopay nang hindi tinatanong kung gaano katagal ito tatakbo. Nagbasa ako pasulong, buwan sa buwan. Ang mga numero ay hindi madalas nagbabago. Ang upa ay nanatili sa 8,58 sa loop na 8 buwan bago ay tinas na may-ari sa 8,900. At inayos ko ang pagbabayad ng hindi ito naitala bilang anumang bagay maliban sa isang figura na i-update. Ang insurance ng sasakyan ay nag-fluctuate. Ang tuition ay dumating sa mga installment na hindi laging naka-align sa kalendaryong buwan. Kaya ang ilang entry ay mas mataas at ang ilan ay mas mababa. At nagbuo ako ng formula upang i-average ito sa buong taon. At ang formula ay gumana ng perpekto at hindi ko kailanman isinasaalang-alang kung ang bagay na sinusukat ng formula ay dapat sukatin o hindi. May mga tala sa pinakanakakanang kolom. Nakalimutan ko ang mga tala. Holiday sa Disyembre 2019. Nag-transfer ako ang dagdag sa buwang iyon para sa laptop na kailangan ni Mara. At tinawag ko itong holiday gift sa kolom ng tala dahil may isang bagay tungkol doon na parang mas malinis. Kaysa tawagin ito kung ano ito, problema sa sasakyan sa Marso 2020. Kailangan niya ng bagong gulong. Naganap ako ng average na gastos ng gulong para sa kanyang make-it model. Nag-transfer ng halaga. I-type problema sa sasakyan sa column.
Tulong sa deposit sa Agosto 2020 nang lumipat siya sa mas malaking apartment. Kaarawan sa Hunyo 2021, nagdagdag ako en 11,100 sa transferng buwang iyon at tila nakpasya na ito ay nararapat ng dokumentasyon na parang kailangan niyang malaman na parang may nag-audit nito maliban sa akin. Nagbasa ako sa lubeng mahabang panahon. Sa ilang punto ang kape ay lumamig at hindi ko napansin hanggang sa abutin ko ito at natakpuan na room temperature na nagbigay sa akin ng malayong pakiramdam kung gaano katagal akong nakaupo roon. Hindi ako bumangon upang gumawa ng higit pa. Ang huling entry ay Marso 2024. Layman pati 200. Tiningnan ko ang kabuuan sa cell Badri Assestic sa pangalawang pagkakataon sa loop na 2 buwan. Day ng 250 Homer 400. Ang figure ay bahagyang tumaas mula ng huli kong kalkulahin dahil mali ang bilang kong nga buwan sa unang pagkakataon ng dalawa. Inayos ko ang formula. Ang kabuuan ay inayos. Tiningnan ko ito. Ay 257. 400. Ang aking ama ay isang maingat na tao sa pera. Hindi mayaman, nagtatrabaho siya sa inventory management para sa isang regional hardware chain na nagbayad ng sapat para sa isang pamilya ng 4 sa isang mid-sized na lungsod. At nagpanatili siya ng ledger sa isang berdeng hardcover notebook na natakpuan ko minsan sa drawer ng mesa at tiningnan at ibinalik ng walang sinasabi. Isinulat niya ang bawat gastos, bawat isa. Ang notebook ay na-organisa ayon sa kategorya, pabahay, pagkain, utilities, mga anak, miscellaneous. Sa ilalim ng mga anak, isinulat niya ang aking pangalan at pangalan ni Mara at nagpanatili ng cholom para sa bawat isa sa amin. Lagi kong naisip na minanak ko ang ugali mula sa kanyang pagsubaybay, ang dokumentasyon, ang pangangailangan na makaroon ng numero. Napagtanto ko ngayon, sa unang pagkakataon, na pinanatili niya ang ledger upang makita ng pamilya ng malinaw kung ano ang mayroon sila hindi upang bigyang katwiran ang sarili sa sinuman, hindi upang ihanda ang isang kaso. Lamang dahil ang pag-alam sa totoong figura ay kung paano niya naiintindihan ang isang sitwasyon. Hindi niya ito ipinakita sa sinuman. Natakpuan ko ito ng aksidente. Hindi niya alam na natakpuan ko ito. Pinanatili ko ang aking ledger sa loob ng 5 taon at hindi rin ipinakita sa sinuman. Ngunit kung saan ang kanyang ledger ay isang tool, ang akin ay naging isang bagay pa. Isang talaan ng bawat buwan na sinabi ko sa sarili na ito ay makatwiran. Ito ay pansamantala. Ito ang ginagawa ng pamilya. Patunay na hindi ako naging hangal. Na ang math ay nagpapatunay sa aking kabutihan. Ebidensya laban sa isang singil na walang nag-file pa. Ang boses ng nanay ko mula linggo, alam mo lang kung paano magbilang. Dinala ko ang pangungusap na iyon mula nang sabihin niya ito. Sa paraan na dinadala mo ang isang bato sa iyong sapatos, alam ito sa bawat hakbang, hindi humihinto. Narinig ko ito bilang isang akusasyon, bilang ang bagay na palagi niyang pinaniniwalaan tungkol sa akin. Sa wakas ay sinabi ng malakas na ako ay isang tao na walang init, isang function na may mukha. Pinabaliktad ko ito sa kusina ng 4 ng isang bagay ngang madaling araw, na may malamig na kape at 5 taon ng dokumentasyon na bukas sa screen. Oh, naisip ko, alam ko kung paano magbilang. Nagbilang ako mula nang ako ay 13 taong gulang, nakaupo sa isang kusina sa Cedar Street, habang hinahawakan ng nanay ko ang aking kamay, at ang upuan sa ulo ng mesa ay bakante, at sinabi ko sige dahil may dapat magsalita. Nagbilang ako dahil may dapat sa pamilyang iyon. Dahil ang alternatibo ay hindi magbilang, at ang hindi magbilang ay nangangahulugan ng hindi alam, at ang hindi alam ay nangangahulugan na ang anumang darating ay darating ng walang babala. Alam ko kung paano magbilang. Hindi ko kailanman, sa 24 taon, ibinaling ang bilang patungo sa sarili ko. Hindi kailanman nagdagdag ng cholom para sa kung ano ang utang sa akin. Hindi kailanman pinatakbo ang formula na
oras ni lira, credit ni lira, pangalan ni lira sa ma-form, college savings ni lira, matawag ni lira tuwing Martes, paghahatid ng oatmeal sa 4B. Ano ang kabuuan nito at sino ang nagdadala nito? At may nagtanong ba kailanman? Isinara ko ang spreadsheet. Binuksan ang isang bagong dokumento. Naupo ako sandali. Mga kamay sa keyboard. Ang maliit na dilaw na lampara. Ang Quezon City ay karamihan pa ring madilim sa labas ng bintana, maliban sa paminsan-minsang ilaw, na nagbubukas sa isang apartment sa kabilang kalye isang ibang tao na gising din sa oras na ito para sa madahilan na kanyang sarili nagsimulang mag-type. Tumagal ito ang 40 minuto. Hindi dahil hindi ko alam kung ano ang gusto kong sabihin, alam ko ng eksakto. Tumagal itong 40 minuto dahil ako ay tumpak. At ang katumpakan ay nangangailangan ng oras. At ito marahil ang pinakamahalagang dokumento na kailanman ay aking ginawa. At hindi ko ito pagkakamalian. Nang matapos ako, pinasa ko ito ng isang beses. Gumawa ng 2 maliit na edit. Pinasa muli. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text sa nanay ko. Kung gusto mong gumawa ng family meeting, naroon ako. Sabado ay gumagana. Inilagay ko ang telepono. Ang bintana ay nagiging mas maliwanag, ang partikular na kulay abo bago ang kulay abo ay nagiging kulay. Kinuha ko ang tasa ng kape. Naitala na ito ay malamig. Inilagay ito pabalik. Pumunta ako sa sulok ng kwarto kung saan ko iniingatan ang printer. Nag-jam ito sa pangalawang pahina. Naupo ako sa sahig sa tabi nito na siyang tanging marangal na tugon sa isang printer jam ng 6 umaga at ginawa ko ang papel mula sa feed mechanism sa paraan na ginawa ko ng 12 beses bago dahan-dahan, pantay, nang hindi pinipilit. Ang printer ay gumawa ng kanyang pag-isip na tunog. In-reload ko ang papel. Pinindot ang print muli, 5 pahina ang lumabas na mainit. Isa-isa sa tray. Instack ko sila. Tinapik ang mga gilid pantay laban sa sahig. Hinawakan ko sila sandali, mainit na papel. Ang partikular na bigat ng isang bagay na ginawa mo at pagkatapos ay inilagay ko sila sa mesa sa kusina at pumunta upang maligo. Ang Sabado ay 4 na araw pa. Mayroon akong lahat ng kailangan ko. Dumating ako ng 2 hapon ng eksakto, pareho sa nakaraang linggo, dahil ang katumpakan ay isang ugali na wala akong partikular na dahilan upang sirain. Ang living room ay may perhong mga tao dito. Humigit kumulang. Si Tito Gary. Si Tita Patrice. Si Pinsan Michelle na inilagay ang kanyang telepono ng ganap na malayo sa pagkakataong ito. Nanay Talako, si Mara sa maliit na sofa malapit sa hallway, at ang nanay ko sa kanyang upuan, tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang kandungan. Ang tissue mula nung nakaraang linggo ay nawala. Mukha siyang pagod sa paraan na hindi siya nung nakaraang linggo. Hindi ang perform na pagod na minsan niyang suot kapag gusto niyang tanungin tungkol dito, ngunit ang tunay na uri ang uri na hindi bumubuti sa audience. Naupo ako. Inilagay ko ang aking bag sa sahig. Kinuha ko ang folder. Walang nagsalita. Gusto kong basahin ang isang bagay sa inyong lahat. Sabi ko, binuksan ko ang folder. Natakpuan ang unang pahina. Setyembre 2019. Upa ni Mara, 5,090. Setyembre 2019. Insurance ng sasakyan ni Mara, 3,340. Setyembre 2019. Installment ng tuition ni Mara, Tido 2010. Naghintay ang kwarto. Sa tingin ko ay naghihintay silang konteksto ng isang frame para sabihin ko kung ano ito. Hindi ko ginawa. Lumipat ako sa susunod na linya. Oktubre 2019. Upa ni Mara, FI5, 850. Oktubre 2019. Insurance, Agmina 340. October 2019. Tuition 2010. Nagbago ang mga kamay ni Tito Gary sa kanyang mga tuhod.
Tingningnan ni Tita Patrice ang nanay ko at pagkatapos ay tumingin palayo. Nobyembre 2019. Upa, T9,850. Insurance, T340. Tuition, Tini 2010. Nobyembre 2019, dagdag, tulong sa deposit para sa Cedar Mill Apartment, Laven 20 Row, Tala, tulong sa deposit, nagbasa ako ng dahan-dahan, walang dahilan upang magmadali. Ang mafigure, at hindi sila pupunta kahit saan. At ako ay tumpak tungkol sa kanila sa loop ng 5 taon, at nilayon kong maging tumpak tungkol sa kanila ngayon. Nakbasa ako sa buong 2020. Ang insurance ng sasakyan ay tumaas sa taxable na itala ko ang eksaktong figure. Ang tuition ay bumaba sa isang semester nang kumuha si Mara ng mas counting credits. At naitala ko iyon din. Sa Agosto, nagbayad ako ang dagdag para sa mas malaking apartment at isinulat ko ang mga gastos sa paglipat sa Cholum ng Tala at binasa ko iyon ng malakas sa paraan na binabasa ko ang lahat ng iba pantay nang walang editorializing. Nagsimulang umiyak si Mara sa paligid ng taxibol ng 2021. Narinig ko ito bago ko ito nakita, isang pagbabago sa kanyang pahinga, isang partikular na uri ng katahimikan na iba sa ordinaryong katahimikan. Tumingin ako ng isang beses. Saglit. Sa paraan na tumitingin ka mula sa isang dokumento upang kumpirmahin na ang kwarto ay pa rin naroon. Ang kanyang makamay ay nasa kanyang kandungan at ang kanyang ulo ay bahagyang nakatungo. At tiningnan ko siya sa loob ng 2 segundo at tumingin pabalik pababa sa spreadsheet. Patuloy akong nagbasa. Tiningnan ng nanay ko ang mesa. Tiningnan niya ang mesa mula sa isang lugar sa 2020 at patuloy na tiningnan ito at hindi siya nagsalita. Inaasahan ko na siya ay magsasalita. Hindi siya. Natapos ko ang pahina 4. Lumipat ako sa pahina 5. Oktubre 2023. Upa, 3,900. Insurance, 3,92. Installment ng tuition, 28,210. Oktubre 2023. Dagdag, tulong sa copay para sa medical visit ni Mara, 1585. Tala, Doctor, binasa ko ang huling entry. Marso 2024. Upa, 900. Insurance, 12. Installment ng tuition, 202,010. Binuksan ko ang pahina. Kabuuan, 2,207,400. Isinara ko ang folder. Inilagay ito sa end table sa tabi ng aking upuan. Inilagay ko ang aking makamay sa aking kandungan. Hindi ko hinihiling na ibalik ito. Sabi ko, hindi ako gumagawa ng argumento. Hindi ako hinihiling sa sinuman na sumang-ayon sa akin o huminging ng tawad o baguhin kung paano nila naisip ang tungkol sa alinman sama ito. Binasa ko ito dahil ang lahat sa kwarto na ito ay narito noong nakaraang linggo. At gusto kong malaman ng lahat sa kwarto na ito kung ano talaga ang sitwasyon. Walang nagsalita. Tiningnan ko ang nanay ko at pagkatapos si Mara, at pinanatili ko ang aking boses sa parehong antas na ito sa nakaraang 11 minuto. Mahal ko kayong dalawa. Hindi ko tinatapos ang pamilyang ito, ngunit kailangan kong sabihin sa inyo ang 3 bagay, at kailangan ninyong marinig ang mga ito nang walang pagsagot hanggang matapos ako. Tumingin ang nanay ko mula sa mesa. Hindi ako magbibigay ng financial support sa sinuman sa pamilyang ito mula ngayon. Hindi isang cosign, hindi isang transfer, hindi isang loan. Kung magbabago iyon, sasabihin ko. Ngunit ngayon, iyon ang kung nasaan ako. Nagpause ako upang hayaan itong manirahan bago ang susunod. Kapag may nagsabi sa akin sa pamilyang ito na ako lang ang nagmamalasakit sa sarili ko o na hindi ako alam kung paano mahalin ang mga tao, iyon ang katapusan ng usapan. Aalis ako. Sa bawat pagkakataon, isa pang pagpausa. At tatawag ako kapag gusto kong tumawag. Hindi kapag may krisis. Hindi kapag may nangangailangan ng isang bagay. Kapag gusto ko,
Napakatahimik ngang kwarto. Iyon na sabi ko. Iyon ang tatlong bagay. Hindi ko ito negotiate. At hindi ko ito ipinapaliwanag ng higit pa sanay paliwanag ko na. Hindi ito maparusa. Ito ay lamang kung paano gumagana ang mabagay para sa akin mula rito. Tiningnan ako ng nanay ko mula nang magsimula ako sa tatlong bagay. At patuloy na tiningnan ako. At may isang bagay sa kanyang mukha na gumagawang mabagal. Pribadong trabahong isang tao na nakatanggap ng impormasyon na hindi maaring ma-receive. Hindi galit, hindi ang weaponized na kalungkutan mula nung nakaraang linggo. Isang bagay na mas matanda kaysa sa alinman sa mga iyon. Sabi niya, hindi ko alam. Dalawang salita. Walang performance sa mga ito. Tiningnan ko siya. Hindi ko alam na ganun kalaki, sabi niya. Lira, talagang hindi ko alam. Naniniwala ako sa kanya. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ang 11 minutong pagbabasa. Hindi ang tatlong kondisyon. Hindi ang folder sa aking kandungan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paniniwala sa kanya. At ang pag-alam na hindi ito nagbabago sa math. Hindi niya alam. Pinalaki niya ang 2 anak na babae at pinanud ang isa na nagdadala sa isa pa sa lupkang 24 na taon. At talagang hindi niya napansin at naniniwala ako rito. At ipinapaliwanag nito ang marami. At ipinapaliwanag din nito ang wala. Alam ko, sabi ko, hindi nagsalita si Mara. Ang kanyang magkamay ay patag sa kanyang matuhod at tiningnan niya ang gitna ng distansya ng kwarto sa isang lugar sa pagitan ng sahig at pader. At tiningnan ko siya sandali. Ang aking kapatid na babae, 27 taong gulang. 3 taong gulang nang mamatay ang aming ama. Na lumaki sa isang pamilya kung saan may laging humuli sa kanya bago siya dumapo. At hindi ako nagsalita sa kanya. Dahil wala akong sasabihin na hindi na sinabi ngang pagbabasa. Tahimik na humingi ng paumanhin si Tito Gary patungo sa kusina. Narinig ko ang gripo na tumakbo. Inilagay ni Tita Patrice ang kanyang kamay sa braso na nanay ko. Kinuha ko ang aking bag. Tumayo ako. Sabi ngang nanay ko, Lira, nahintay ako. Sabi niya, pasensya na. Iyon lang. Walang nakakabit dito. Walang paliwanag. Walang depensa. Walang kahilingan na nakatiklop sa loob. Tiningnan ko siya sandali sa kanyang upuan. Ang cream-colored sofa sa likod niya. Ang print ng beach sa itaas ng fireplace. Ang coaster na may ring na palagi kong pinahihinalaan na sa aking ama. Alam ko, sabi ko, umalis ako. Hindi ko sinara ng malakas ang pinto. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan sa hapon noong Enero. Mas malamig na ngayon kaysa noong Oktubre. Ang mahubad na puno at ang maputlang langit. At ang gamoing fireplace ang isang tao sa isang lugar sa kalye. At nagmaneho ako pauwi. At nagluto akong hapunan. At pumunta ako sa kama. At natulog ako. 3 buwan mamaya, sa isang linggo sa Enero, gumawa ako ng kape at naupo sa tabing bintana at pinanood ang kalye na gumising. Ang aking laptop ay bukas sa work spreadsheet. Ang sheet 2 ay parin sa mga file. Hindi ko ito binuksan mula nung umaga na binasa ko ito ng 4 nga madaling araw. At hindi ko ito binuksan ngayon. Hindi ko na kailangan. Sarado na ang account. Nag-text si Michelle nung Pebrero upang sabihin na lumipat si Mara pabalik sa bahay ng nanay namin. Isang pickup truck. Mga kahon. Isang kutson na nakabalot sa plastic sa isang Sabado ngang hapon. Ang mga kapitbahay. Sa tila ay may mga bagay na sasabihin. Binasa ko ang text sa break room sa trabaho. At gumawa ako ng tala nito sa paraan na dati kong ginagawa ang mga talang lahat. At pagkatapos ay isinara ko ang dokumentong iyon at hindi na ito binuksan muli. Nagpadala ang nanay kong isang larawan noong Marso, isang bulaklak mula sa kanyang hardin. Close-up. Ang liwanag na dumarating mula sa gilid. Walang text. Lamang ang imahe. Tiningnan ko ito sandali. Inilagay ko ang telepono. Natapos ko ang aking kape. Ang apartment ay tahimik. Sa paraan na ito ay nagiging mas tahimik sa loob ng 3 buwan.
hindi walang laman. Hindi ang kawalan ng isang bagay, ngunit ang presensya ng isang bagay na ako ay pa rin natututong pangalanan, hindi malungkot. Isang bagay na maaari mong maupo sa loob ng hindi kailangang ayusin ito o ipaliwanag ito o gawin itong produktibo. Isang bagay na naroon sa lahat ng oras, sa ilalim ng lahat ng iba, naghihintay na ma-clear ang kwarto. Kung kailan man ikaw ay ang responsable ang isa, na sumagot kapag ang iba ay hindi, na nagbayad na hindi kaya ng iba, na nanatiling matatag upang ang lahat ng iba ay maaring makaroon ng pagkakataong magiwa-hiwalay kung gayon alam mo na kung ano ang alam ni Lira. Bago niya alam niya ito, na ang pagiging kailangan at ang pagiging minamahal ay hindi pareho. At ang distansya sa pagitan nila, kapag nakita mo ito, ay hindi maaring makita muli. Walang mali sa pag-aalaga sa mga tao. Ang impulsong iyon ay totu, at ito ay mabuti. Ngunit sa isang lugar sa pagitan ng pag-alaga at pagkuha, isang linya ay tumatawid ng tahimik, unti-unti, nang walang sinumang tumawag ng meeting tungkol dito. At bigla kang nagpopondongeng, isang buhay na hindi sa iyo. Nagdadala ng isang bigat na walang nagtanong sa iyo na ibaba dahil walang napansin na hawak mo ito. Ang tanong na kailangang sagutin ni Lira ay ang parehong tanong na maaring nakaupo sa iyo ngayon. Kailan nagiging kapalit ng mas mahirap na usapan ang pagiging mapagbigay? Kailan nagiging mas mahal ang pagpapanatili ng kapayapaan kaysa sa halagang ang kapayapaan? Ang natuklasan niya sa isang parking lot at sa isang mesa sa kusina ng 4 ng madaling araw at sa wakas sa isang living room na puno ng taong hindi kailanman nagbilang ay na ang pagpapatawad at pagbabalik ay hindi rin pareho. Pinatawad niya ang kanyang nanay. Hindi siya bumalik sa kaayusan na nangangailangan ng pagpapatawad. Ang pagkakaiba na iyon ang pagmamahal sa isang tao at ang pagtanggi na mabawasan ng kanila ay hindi pagkamakasarili. Ito ay, sa katunayan, ang tanging paraan na nananatiling tapat ang pag-ibig sa mahabang panahon. Kung ang anumang bahaging kwentong ito ay pamilyar sa iyo, maupo ka sa sandaling iyon. Isipin ang huling pagkakataon na may nagtanong kung ano ang kailangan mo, hindi kung ano ang maari mong ibigay. Isipin kung kailanman ay nagpanatili ka ang ledger ng iyong sarili hindi sa isang spreadsheet, ngunit sa tahimik na bahagi ng iyong sarili kung saan alam mo ng eksakto kung ano ang ibinigay mo at hindi kailanman tinanong. Ano ang ibig sabihin na sa wakas ay isara ang account na iyon? At ano ang maaaring naghihintay sa iyo sa kwarto na naiwan?